Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. Before po ako mag-start sa message po ngayon, gusto ko lang po magpasalamat po sa Panginoon kasi sa nakalabas na po si Papa sa hospital last week, last Wednesday po after 11 days ng confinement niya po. Nakalabas po kami sa hospital and nakuha ko na rin po yung results ng chest CT scan, chest x-ray, abdomen x-ray, and CT scan niya po. Although may bukol po na nakita sa CT scan, is praise the Lord po kasi wala po siya sa tiyan. Hindi po siya sa tiyan, so ang ibig sabihin po hindi po siya need operahan ulit. Hindi po need na buksan ulit. Pero ang nakita po sa CT scan is yung bukol po, growing po na bukol sa bandang balakang niya po. Kanan po na balakang. And ayun po, patuloy po sana natin isama si Papa sa mga prayers po na sana po yung bukol po na yun is not cancerous po. Yun lang po. So, start po tayo. How is God preparing me for ministry? Okay, sige, wow. Okay po. So, how is God preparing me for ministry? Let us read Proverbs 16 verse 1 to 9. To humans belongs the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. All a person's way seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. The Lord work out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. The Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, evil is avoided. When the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Better a little righteousness than much gain with injustice. In their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their way. So, how God is preparing me for ministry? Point number 1 is, Point number 1 is God as the director of our life, or my life. Sabi ko, just as a director might push actors to grow into their roles, viewing God as a director suggests that life's challenges are opportunities for personal and spiritual growth, shaping us into our best. So, God as our director po sa buhay natin. Kagaya po ng director sa pelikula, sa teleserye, yung director po yung namimili ng actor nila. Ang director po yung nag-shape ng kung ano po yung anong bagay na role sa kanya. Ganyan. Ang director po yung nagsasabi na ganito dapat yung maging character mo, ganito dapat yung character mo sa na to. And as God, a director of our life, we have peace that even we are facing difficulties and struggles in life, we are fine because we are in God's hands, and He is with us every single step, every single decision. He is guiding us. Lahat kagaya po ng Panginoon. Mulat sa pool po, kilala niya po tayo. Himulat sa pool na hindi pa po tayo pinapanganak, kilala niya na po tayo. Alam niya yung mga alam niya yung magiging decisions natin, alam niya yung path na tatahakin natin. Kagaya po nung nasa
tondo pa po kami. Nung bata po ako, nagkaroon po ako ng sakit. Siguro po mga ano pa lang po ako nito. Wala pa po, ay hindi, mga elementary po. Nagkaroon po ako ng sakit. Sakit po sa bato. Ganyan po. Sabi po nila na ano daw po yun sa pagbubuntis daw po ng nanay, pero di ko po sure. Ano po, parang ang situation is, yung tiyan ko po noon lumalaki, gano'n. Tapos para po akong namamanas. Isa po yun sa reason kung bakit po kami umuwi ng Bataan. So, iyon po. Kagaya po ng sa buhay ko po, God as a director of our life, kung hindi ako nagkasakit, wala kami dito sa Bataan. So, God connects everything na nangyayari sa buhay natin. Kung bakit siya nag-make sense ngayon. Ganon. So, kung hindi po ako nagkasakit, wala po kami dito sa Bataan. Kasi, ako po ang unang dumating dito sa Bataan. I was brought by my auntie po. Kapatid po, second sister po siya ni Papa. Dinala po nila ako dito kasi sabi po ng doctor sa akin, kailangan ko daw po ng fresh air. So sa province, ganon. And isa po yun sa dahilan kung bakit po kami umuwi dito sa Bataan. Ay, yun po yung primary na dahilan kung bakit po kami umuwi dito sa Bataan. So next po, God establishes our step. When we see God as the director of our life, He knows who everybody is and shapes us with His own hands. God is the great designer of our lives and purposefully choosing out every decision for us or setting up to create all experiences for us to be in the ministry He wants us to be in. Lahat po ng dinadaanan po nating path is established by God. Hindi po nagkataon na kailangan magkasakit muna, hindi po nagkataon na nagkasakit ako noon kasi kung hindi po ako nagkasakit sa Manila pa rin po kami. I mean, kasi maganda naman po yung ano namin dun eh. I mean, doon po kami sanay eh. Doon po kami nasanay. And then, kailangan po magkasakit ako para umuwi kami ng Bataan para bumili ng bahay dito. Ganun. All the road marks that we've been through has a significant value on what God has planned for us. So, ayan po. Yan. All the struggles we've been through, God's plan for us is always the best. He's been faithful to me and to my family since then. He allowed everything to happen because it is according to His plan. So when we got here po in Bataan, specifically in Kapunitan, I see how God called me, how God picked me and my family. From a very young age, I see the transformation from our family we started to allow Bible study in our home year 2011. And from then, nag-start po yung Bible study po sa amin. Nagkaroon po kami ng excitement na tuwing next week ulit, ganyan, meron po ulit kaming Bible study. Kaya para po, bukod po kasi doon sa family namin sa Kapunitan, wala na po kaming although anak po namin halos kalahati ng Kapunitan. Hello, yeah. Although kamag-anak po namin halos kalahati ng nasa Kapunitan Depensa, wala po akong kaibigan na gano'n, wala akong matalik na kaibigan doon, ganyan. So nakatagpo ako dito ng second family, gano'n. Kasi nung time na yun, nandun po sila Ate Mia, sila Ate Jen, nung nagba-Bible study po sila sa amin. So, ayun po. So, di naman po dahil na parang tuloy-tuloy is napakadali na parang ganun na lang kadali na nag-transform na
dito na lang kami. Dito na kami agad. Hindi po ganun kadali. Then, naalala ko po, habang ginagawa ko po yung message naalala ko po dati si Papa. Isa po kasi ito sa, ano po yun? Isa po ito sa pinaka-amazing na pinakita po sa akin ng Panginoon. The transformation po ni Papa. Basta po, basta ganun. Nakikita ko po si Papa, naalala ko po si Papa dati na nakaupo lang po siya dyan, dito po sa pinakadulo, dito po. Kasi po limahan pa po yung upuan dati, so dito po siya sa pinakadulo. Sakto po kasi yung upuan sa amin dati 5. Tapos, pagka nag-worship po, hindi ko po siya nakikita pumapalakpak. Hindi ko po siya nakikita nagtataas ng kamay. Yung mga typical po na nag-worship, ganyan. Hindi ko rin po siya nakikita na kumakanta, ganyan. And from there po, kitang-kita ko po kung paano po siya binuo ng Panginoon. Dahil ano po nun tuloy-tuloy po yung Bible study namin, tuloy-tuloy po yung pagpunta nila pastor. Tuloy po nun sa bahay po namin. Nakikita ko po siya noon na parang madaling araw na po, and nagbabasa pa rin po siya ng Bible hanggang sa makatulugan niya na. Para po siyang bata na nag-crave sa pagkain, and para sa kanya, it was the Word of God. Pero hindi lahat madali, hindi lahat agad-agad, it takes time. And si Papa po, nagtatrabaho pa po siya lang sa Manila. I remember Pastor Doy asking Papa if he wants to stay here with us in Bataan. Kasi siya nga lang po yung nasa Manila doon. Doon po siya nagtatrabaho. Yung trabaho niya po doon, parang tricycle driver din po, ganon. Pero kuliglig po ang tawag doon dati Tama ba? Opo, kuliglig po ang tawag, ang pinapasada po ni Papa. And weekly po siya nagpapadala ng money sa amin. Kasi doon po yung trabaho niya. Dahil nandito po kami sa Bataan, dahil nga po sa akin, nagkaroon ako ng sakit. Doon siya po, naiwan po siya sa Manila. Tapos ang sabi lang po ni Papa noon, kung may trabaho lang daw po dito, hindi na daw po siya aalis kasi gusto niya daw po kayo makasama. From that moment, I see God works in us. God provided Papa a work at 1754. From Kapunitan to Oval, I see the amazing work of Christ Jesus in our family. He gave us na maayos na tirahan. Imagine po, from Tondo, nangungupahan lang po kami noon, lipat-lipat ng bahay, ganyan. To Kapunitan. Pero yung place po namin sa Tondo, hindi naman po yung kagaya na po yung nagsasaksakan po sa gilid, gano'n. Hindi naman po gano'n. Siguro po, dahil bata din po ako, hindi ko po masyado. Thank you. Hello. Yan. Hindi ko po masyadong nakikita kasi di man po ako lumalabas paggabi. Pero hindi po, yung kinalakihan ko pong lugar doon sa Pretel, hindi naman po gano'n, magulo. And mas nakakita pa ako na saksakan dito sa Kapunitan kaya sa Tondo. So, iyon po. Yun, from Tondo to Kapunitan to Oval, inalis po kami ng Panginoon sa Kapunitan 1 year before magkasunog po and maubos lahat ng bahay sa Kapunitan. One fact po pala na nagpapagawa po kami noon ng bahay. Yung ginagawa po yung bahay naming luma sa Kapunitan. Si ate po ang nagpapagawa nun, kung tama po ang pagkakaalala ko. Ang gusto po mangyari ni ate, ipabato yung bahay, gano'n. Tapos, taasan, lakihan, ganyan. Gusto na magkaroon ng kanya-kanyang kwarto, gano'n. Yun po yung plano po ata nun, alam kung di po ako nagkakamali. Pero, tagal-tagal niya na pong ginagawa. Ang tagal-tagal na po niyang madami na pong perang nailabas. Tapos ang tagal-tagal niya na pong ginagawa, hindi po siya mabuo-buo. Hanggang sa pader lang, natambakan po siya, ganyan.
na paderan, pero hindi po siya mabuo-buo. Hindi po namin alam kung bakit. And I see how God protected us. Kasi kung nagawa po yun, babalik po kami doon, and kasama kami sa mga natupok ang gamit sa sunog, but God did not let that happen. From Oval to Fiesta, this is the one of the most unforgettable experience I had. I see how God's faithfulness in our family. From being an NPA, hindi po ito yung terorista, kundi no permanent address po, to a house that we can finally call a home sweet home. I am amazed on what God has planned for my family. So, nakita ko po yung transformation sa family ko po, kung paano kami dinala dito sa Bataan, kung paano pinlano ng Panginoon yung buhay namin, kung paano binuo at tinawag ng Panginoon yung tatay ko. Kasi dati nag-church kami, silang hindi kasama. I mean, dati si JR lang, totoo po yung sinabi ni JR na dati ayaw ko pang sumama, ganyan-ganyan. Siyempre bata po ako nun. Ang nasa isip ko lang po nun is maglaro, ganyan. Tapos dati nung nakakasama na po ko, si Papa lang yung hindi sumasama sa amin. Si Papa lang yung hindi namin kasama sa amin. Hanggang sa nakasama po namin siya sa church. Ganun po yung nakikita ko. And nakita ko po yung transformation po na ginawa ng Panginoon sa buhay namin, sa buhay ng Papa ko. And yun po. Ay, naku. Ayan. God allowed me to explore on various ministry until I found the ministry I'm happy and something I love doing for Him. Nag-try po ako nung dati mag-lyre. Tapos nag-try din po ako mag-keyboard. Naalala ko po, kasama ko po si Ate Lia at saka si Jeff. Tapos, hindi po ako dun hindi po ako para sa ganon. Kasi kung para dun po ako hanggang ngayon, nagagamit ko po siya, pero hindi po ako para dun. Tapos, he let me try tambourine, and it was my first ministry. Nagtatambourine po ako ng dati, tapos kinausap ako ni Ate May. Sabi niya po sa akin, magkumanta daw po ako. Hindi ko po alam kung bakit, kasi kumakanta lang po ako nung dati sa video, okay, ganun. Hindi naman po ako singer talaga. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon po, alam ko po, 2015 po yun nag-start po akong, start po ng praise and worship ko po is 2015. Hanggang ngayon po, I praise God kasi ginagamit niya po ako sa ministry na yon. Yung pangalawa pong ministry na binigay po sa akin ng Panginoon is yung sa Sunday school po. I was once a student in Sunday school hanggang sa tumanda ng konti, si Ate Mia na ang nagtuturo ng mga bata. Naalala ko po nung dati, nung student pa po ako sa Sunday school, ang nagtuturo po sa amin ay si Ate May at saka si Ate Marge po. Dati, natatanda ko po na kasama ko pa po yan sila hanggang sa si Ate Mia na nagtuturo, ganyan. Tapos kasama niya lang po ako. Kasama niya lang ako, para niya akong assistant. Siya po, ako po yung katulong niya po ako sa pagpe-prepare ng mga needs ng mga bata kapag may gugupitin, ganyan. Sa mga pagkain po. Hanggang sa naging isa rin po ako sa mga Sunday school teachers po. I'm happy because I love what I'm doing and I love kids. So, I praise God for all the things He planned for me and my family, for loving me, for calling me and molding me to be His servant. From then on, He knows me and He loves me.
and He is faithful to fulfill His promises. Yan po, ang payat-payat ko pa po noon. Yan po, in conclusion na po. In conclusion, our experiences and decisions are part of God's plan in helping us grow and be molded. It reminds us that whatever road lay ahead, full of challenges and suffering in the moment through, which we may not know it or see through, will have a shaping impact, preparing us for our role to fulfill God's purposes. It contributes to an attitude of faith and recognizing that our preparation and experiences are part of a divine plan that will enable us to serve and contribute effectively in our future ministry. Okay. Yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil mahal niya po ako, dahil mahal niya po yung pamilya ko. Hindi niya po kami hinayaan na ma-divert ng kalungkutan, ng problems. Hindi niya po kami hinayaan na malunod ng sobra sa ng mga panahon na parang ang dilim-dilim ng lahat. But God loved us more even sa darkest moments ng buhay namin. Even sa pagkakasakit ni Papa, sina-challenge niya kami. But I know God is with us. Kasi nararamdaman po namin na mahal kami ng Panginoon. Kahit sa pagkakasakit po na to ng Papa ko, alam ko na nararamdaman po namin yung pagmamahal ng Panginoon. Nararamdaman po namin yung pagmamahal ng Panginoon galing sa inyo po mga kapatid, sa pagmumusta niyo po sa amin, sa simpleng chat, sa simpleng pangangamusta. Gaan po sa loob na madami pong nagmamahal sa Papa ko, sa pamilya po namin. And yun lang po. I praise God kasi isa pa po sa mga pinatunayan niya sa buhay ko is how faithful He is kasi graduating na po ako ngayon, gagraduate po ako next month. And andun po yung guide ng Panginoon sa hindi madali yung journey na tinahak ko, hindi madali yung journey na, syempre, na mga mag-aaral, makakaintindi, ganyan. Hindi madali, pero ginaid po ako ng Panginoon papunta sa plano niya sa akin. And papasalamat po ako sa Panginoon. Lahat po ng papuri at pasasalamat sa Kanya lang po. And your life lesson po. What is your most unforgettable and amazing work of God in your life? Share it to your group. Yun lang po.